Extension because it has been there for about 25 years. Sabi ng batas, okay na. Only if you adhere to journalistic. Kung ang ginawa ninyo sa amin, it's tapa, swindling not only me, but si Escudero, pati si marami pa yan. Inutso ninyo, utang ina, harapan magkolekta kayo tapos istapa ninyo kami. So, I will file a complaint. No long, Congress, no need to renew it. But to operate is something else. So I will point this out. Yung basura ninyo, then we'll see. Wait, sir, just to clarify, you're going to block the renewal of franchise of ABS? You're committing a crime. So you're gonna block their... Yes. Kung ganun ka na, you are engaged in swindling. But all you know, ilang kumpanya dito na nagbayad na hindi ninyo pinalabas. If you operate an ABS-CBN, tapos manluloko lang kayo ng tao, mag-swindling kayo, I have to stop you. Di ba? Kung manluloko ka, anong gawin ko? Alam mo kasi, kung makinig kayo, lalo na yung inquirer na yan, walang, yung before the election, yung ABS pati yung inquirer, nabasa naman yung may 200 million daw ako. Yung last minute na buhos nila. Wala na akong magawa eh. Sabi ko sa mga tao, kung maniwala kayo, kayo ang bahala. But kung mayroon akong 211 million sa bangko, putang ina mag-withdraw ako bukas. At nung na-mayor na ako, sinabi ko sa Inquirer, pati ABS, nandyan yung mga buang siguro dyan, sabi ko, you find panahon ninyo at panahon ko na. Sabi ko sa Central Bank, buksan ninyo lahat. Pag may kalahati lang ako niyan, I will step down as president. Yan ang comment. Baski kalahati lang. Yung putang inang 211. Wala akong ganun na pera. Nakahawak ako nung eleksyon sa contribution. Humabol pa ako na, wala man akong pera sa television advertisement. Hinabol ko nung yung malapit na yung eleksyon, ang rating ko na tumaas. Marami na nagbigay. Pumunta ako sa ABS-CBN, nagmakaawa ako na pwede ba akong paano lang. Tinanggap ang pera ko, sabi ko ito yung propaganda ko, maiksi lang. Putang inang ABS na yan. Hindi nilabas. Kaya yung ABS, pag sa mga news, huwag kayong maniwala dyan. Maraming TV. May TV5, aywan ko, GMA7, meron. Doon na lang kayo makinig. Ako, biktima kasi ako. Nagbayad ako por nada. Alam mo ang nilabas nila? Nilabas nila yung may TRO, sabi ng korte, huwag ninyong ilabas yan. Kasi ginamit ni Trillanos, isa pa rin yung gago. Hindi naman palaban. Yun yung gagong nagwarawara dyan sa Makati. Kasi mag-revolt daw sila. Tapos sinira yung peninsula. Ninakaw lahat ng tinidor, baso, lahat ng inumin. Bago nag-surrender sa pulis, ano ba kagago po tayo? Kaya nga, tinanong ko yung, bakit ganun ito si Trillanes? Sabi nung isang Navy, sir,
ang sikreto niyan, may alam ang doktor namin. Tinawag ko yung doktor, ano bang problema nandito? Minsan hindi dito, Mayor, sa baba. Anong problema niya dyan sa baba? Bihira, it's a very rare. It occurs about every 200,000. Isa lang ang bayag. Kung totoo ka, it's an abnormality. It occurs in every male population, 200,000. May isa dyan. Ang problema, natanggap pa sa Navy, hindi hinipo yung... Huwag kayong magkumpiyansa, ha? Kay itong akin, 3 ito. Totoo. Takang niya ako. Kaya ako naniwala ako sa doktor. Sinabi, it occurs in every. It could either be more than 2. Kaya, hindi na ako nagsabi sa kanya na, Doktor, kasali ako doon sa 200. Pero, abnormality. Pero at least yung akin may extra pa. Sige lang kayo dyan tawa. Magseryoso tayo. Kaya nga ako wala akong, totoo yan, honest. I would not say it in public, put libel yan. Tinanggap nila ng pera, tapos ang ABS gusto, isa uli, sabi ko, huwag mo nilang tanggapin. Buloy ko na lang yan sa... Itong Inquirer, ito ang gusto kong ipalabas sa inyo. Ang Inquirer ang may-ari ng Dunkin Donuts. Iyan ang, tanongin yung mga accountant dito, sila yung may-ari niyan. About 5 years ago, they were assessed 1,800,000,000 taxes. Maniwala ka hindi. Inapil nila, inikot, pabalik na pabalik. Pagdating kay Inares, they were only assessed 8,400,000. Yan ang mga oligarchs na gusto kong yang mga ongpin na mayaman, impluensya, pag kung sinong administrasyon, lapitan lang. Ongpin, binigyan siya ng konsesyon ni Cory. Since then, until now, 1% lang. Everybody is paying 10% of their growth. Yan yung mga oligarchs. Yun yung mga mayaman na mga putang inawala ng ginawa, mag-upo lang tapos gabitin yung impluensya. Yang Inquirer, I don't know, but meron akong natanggap na balita na may binili ng lupa yan sa gobyerno, ang binayaran lang sweetheart deal dahil nga they went for Cory during kalaban nila sa Marcos. May lupa yan na halos ibinigay lang sa Inquirer. It's an alley in Makati. Marami ng mga mall-mall dyan maliit, pero yan, ay kalkaling ko yan. Hindi lang yan, yung mga mayaman na... Kaya sabi ko, itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan.
Sabihin na ninyo na inggit ako sa inyo, totoo yan, putang ina kayo, pero magbayad kayo. Kaya inggit ako na galit sa inyo. Bakit hindi ako mainggit? Yumayaman kayo ng yumayaman, hindi naman kayo bumabayad ng taxes. Itong Inquirer, as if yung mga editorial nila, kung birahin nila yung mga opisyal, so, right, with all the righteousness and morality sa editorial, yung palaputang ina, kayo pati yung ABS, mukhang pera kayo. Oh, ako lang rin makasabi ng, minura ko si Obama, kayo pa. Kaya kayong mga yayaman na yung mga tax evasion ninyo, magbayad kayo. Kaya si Lucio Tan, halos to the last day ng kampanya, habol ng habol sa akin yan. Kasi gusto magbigay ng pera. Si Mega World, sabi ko, hindi ko tumatanggap. Ayaw ko. Kaya naman nanalo ako 6 million. Kaya nga, saan ko kinuha yung 6 million? Hindi naman ninyo ako kilala. Bakit binoto niya ako? Why? Messaging. Alam naman niyo, alam ko, kaya nandito kayo kasi talagang mahirap lang tayo. Our country never grew talaga. But in the fullness of God's time, sigurado ako, basta wala lang korupsyon at makuha ko yung lahat ng taxes na hindi mo bayad ng mga animal na to. Lucio Tan has almost billion, 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Kaming gobyerno, tax at source kami. So, ang guarantee ko sa inyo, tabla tayo lang. Walang special. Walang Moro, walang Tausog, walang Bisaya, walang Ilog. Basta tabla tayo. Lahat.